Okay, welcome po sa ating munting YouTube channel. Ito na naman po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na sumasagot sa inyong mga katanungan. At sa mga bago pa sa ating YouTube channel, wala po ako sa Pilipinas. Dito pa ako nagtatrabaho sa Kuwait sa Medin Shooting Range bilang isang Firearms Instructor, Gunsmith. At ngayon ay consultant na. 20 years na pa ako dito nagtatrabaho. Ayan, at bago ako bumati at magpasalamat sa lahat, ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Arnel Vitog. Share yung 45 ko mabigat ikasa, paano mapagaan ang pagkasa. Okay, yan ang problema ng mga shooters. Yan, at bago natin yan sagutin ay gusto ko lang munang pasalamatan ng ating 37,800 plus na mga subscribers. Isang tumbling na lang, magiging 38,000 na tayo at congratulations sa ating lahat. Pasasalamatan ko rin ang ating mga silent viewers na hindi nag-skip na at sa pagkatayo nga po ay isang charity vlogger na may 6 na estudyante na tinutulungan para makapagtapos ng pag-aaral. Sila po ay anak ng mga single parent. Kaya nga po ang kinikita natin sa ating YouTube channel ay sa kanila natin tinutulong. At pasasalamatan lang natin yung ating mga sponsor na nagbigay ng pagmamahal sa ating mga estudyante. Ito po yung ating GCash number at thank you very much dun sa nagpadala na unanimous. Okay, tawagin na lang natin Mr. Adrian. At gayon din kay Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, Jubel Plato ng Riyadh, Saudi Arabia, Ombet ng Kia Motors Kuwait, si Anthony Ibanglista ng Pasay, si Adrian A, yung ayaw magpakilala, Conrado Ilolailio, at si Junard Diaz. Okay, thank you very much sa inyo. God bless you. At sana marami pa mag-sponsor para marami pa rin bata ang ating matulungan. Okay, so sa katanungan ni Arnel Vitog ay gusto niyang mapalambot yung pagkasa. Okay, ganito ang gawin ninyo. Unang-una, tanggalin muna ninyo yung recoil spring at barrel. Pagkatapos ay testingin ninyo, baka naman may sinasabitan. Okay, kung walang sinasabitan yan, ay ang sunod nating titingnan ay yung recoil spring. Sa mga 45, ang standard ay, lalo sa mga 1911, ang standard ay 16 pounds. So, merong 14 pounds at 12 pounds. Depende yan sa ginagamit ninyong bala. Pero kung major load o combat load ang ginagamit ninyong bala, ay standard talaga dyan ay 16 pounds. Pero pa pwede rin ninyong gamitan ng 14 pounds kung kaya ng inyong recoil. So, ayan. At kung gusto pa rin ninyong palambutin talaga, ay meron ding, pwede rin kayo magpalit ng mainspring. Ito yung mainspring ninyo. 23 pounds din ang standard. At meron ding 18 pounds or 19 pounds. Depende yan sa ginagamit ninyong primer. Dahil kung heavy primer ang inyong ginagamit ay posibleng mag-misfire. At ang advisable kung 18 o 19 pounds ang inyong recoil spring, mainspring ay light primer ang inyong gamitin para hindi mag-misfire. So yun lang. Ang isa pa, checkin niyo ito, baka pinatigas o meron kasi naglalagay ng mga spacer dito pag nagmi-misfire. Nilalagyan yan. Okay, kaya mas lalong higpit. Kasi ang pagtigas ng mainspring o hammer spring, ayan ay itinutulak tinutulak yan ng slide kamukha niyan. So pag matigas yan, ay mahirap siyempre itumba yan. Ang nagtutumba diyan ay yung pagkasa. Okay? So yan ay magiging mahirap ikasa kung sobrang tigas niyan. Okay, so mapapansin ninyo yan pagka tinanggalan ninyo ng slide ng recoil spring at saka barrel, makikita ninyo yan, mapapansin ninyo yan na matigas.
So, mapapalambot yan kung magpapalit kayo ng mainspring. Ang isa pa, chichikinin nyo itong ano na to, kasi kamukha nito, kamukha nito ay matigas yan pagka nakaano pa, nakaganyan pa. So, pag yan ay ikinasa ninyo at inyong inilak itong slide lock, chichikin ninyo itong hammer kung may clearance ba. Ayan kung may clearance ba. Kasi kung yan ay nakatukod na, talagang mahirap yan, parang ganito. Matigas ang nito, matigas itong may clearance yan, makikita ninyo yung clearance niya dito. Kasi kung yan ay nakatukod na, kita ninyo yung hammer, may clearance yan na ganyan. Pero kung yan ay hindi na ninyo maibaba pa, walang clearance yan, ay ang ibig sabihin yan ay sobra yung inyong sobra itong haba itong inyong mainspring. Okay, pag sobrang haba yan, hindi na ninyo ito maibaba halos. Okay, kinakailangan niya na ibababa ninyo ng mga 3 mm. Kinakailangan na ibababa ninyo yan pag nakaganyang position. Dahil kung hindi yan na ibababa, ibig sabihin yan ay itong mainspring na ito ay lapat na, sukod na ito, wala ng clearance. So, pwede kayong magbawas nito kung ganun ang sitwasyon. Dahil nga, pag yan ay, yung spring yan ay sukod na, mahirap mas mahirap ikasayan. So, ayan pa ang isang dahilan. At ang isa pa ay nakakadagdag din kung itong parte na ito ay hindi matalas, itong parte na to. Okay, pakikinisin ninyo ito, ipapalis ninyo itong parte na to. Nakakatulong din yan na madulas, para madulas yung pag-atras. Okay? Itong parte na to. Okay. Pero wag ninyong babawasan ng malaki kasi hindi kakagat ang niyan, ang shear spring. Ang shear, hindi kakagat ang shear niyan sa hammer. Kinakailangan konting palis lang. Okay? Ang isa rin pa ay ito rin ipapalis din ninyo itong parte na to. Okay, yung mga retainer ng mga firing pin, ipapalis lang ninyo para mas madulas, mas maganda mas lalambot yan. Ipapalis lang ninyo ito. Okay, kikinisin ninyo ito, lihay ng mapino. Yun ang isa sa mga nakakapagpalambot. Okay, at kung may alam pa kayo, pwede naman ninyong i-comment sa atin para makatulong din sa ating mga tumatanggap naman tayo ng mga comment. So far, yun lang ang nalaala ko na mga paraan para mapalambot. Recoil spring, mainspring, at chicken ninyo. At makakadagdag din kung ito ay inyong ipapalis, itong parte na to. Okay? Yan ang mga tips ko para mapalambot ang inyong mga pagkasa ng inyong mga recoil spring. Ng mga inyong mga pistol. Okay, so sana bago kayo magtanong ay checkin muna ninyo yung ating mga playlist dahil may mga sagot na tayo doon. Pero kung hindi ninyo makita doon sa ating playlist ay pwede naman natin gawa ng panibagong videos. Okay? So ayan, kamukha nito rounded dito. Rounded. Yan, mga ganyan. Nira-round din yan. Kasi nga yan ang tumutulong sa pag-atras. Kinakailangan ganyan. Titingnan ninyo kung ganyan kinakailangan ganyan. Huwag yung hindi sumasayad. Pag hindi na sumayad yan, halimbawa ginanon ninyo at hindi na sumayad, ay pag sinubrahan ninyo ito ng bawas, hindi yan mag-re-reset o hindi
posibleng mag full auto yan. Kasi yung sir niyan ay hindi kakagat. Okay, so ingat lang kayo sa paggagawa ng inyong mga baril. Huwag kayong tira ng tira. Panatilihin ninyo na maging standard yung inyong mga baril. Okay, thank you very much. God bless us all. Sana nasagot ko ang inyong mga katanungan. Hanggang sa muli natin videos.